Nasakir ng Spurs ang Minnesota Timberwolves sa Game 6 ng Western Conference Semifinals. Maaga pumutok from the parking lot ang Spurs na siyang nagbigay ng malaking kalamangan nung first half. Sumubok ang Wolves na pabilisin ang pacing ng second quarter, pero every time na may run ang Wolves, sinasagot sila ng San Antonio mula sa 3-point territory. Inangkin ni Stephen Castle ang first half dito mga ka-teammate, at na-involved din sa init itong sina Dylan Harper, De'Aaron Fox, mag-isa pa piso-pisong bucket ni Wembanyama. Nilabas ng Timberwolves ang weapon nila, ang pamimisikal at pangbubugbog sa San Antonio. Kahit tinulak na nga harap-harapan sa referee, itong si Cornet ay tuloy pa rin ang game. Hindi umubra sa Spurs ang diskarte ng Minnesota Timberwolves. Tinatawanan lang sila ni Wemby at kinagantihan ang opensa ng Spurs sa pangunguna pa rin ni Stephen Castle. Nakakayamot lang yung habit ng Wolves dahil konting kibot, konting hinga lang, nagpapareview ng play. Sila nga itong grabe manulak, maniko at tumaga sa mga player ng Spurs. Third quarter pa lang halos tapos na ang boxing ika nga, dahil indomitable ang atake ng Spurs dito at wala kahit sino mang makatibag ng depensa ng Spurs. Naka 13 blocks ang Silver and Black kontra dito sa Wolves, at yun ay nanggaling sa maraming player ng Spurs, bagay na nagpahirap talaga sa mga slasher ng Timberwolves. Gayong maghaharap na ang Spurs at OKC na isang dream matchup ng marami, ay talagang aabangan natin ang bawat eksena. Sa regular season ay 4-1 ang Spurs kontra Oklahoma, at masasabi kong na-dominate ito ng San Antonio. May mga dapat lang tayong i-assume, tulad kay SGA na masaling lang ng konti, foul na agad. Ito ang titiisin ng Spurs, pero feeling ko kaya ito ng San Antonio at na-trade na sila kahit papaano sa Timberwolves. Ang pinaka main assignment ng Spurs kontra OKC ay si SGA mga ka-teammate. Nag-average kasi si SGA ng 29.8 points per game, 6 assists per game, 1.4 blocks per game, at may 50.9% sa field sa 5 beses na nagharap ang dalawang koponan ito. Well, naiisip ko na dapat tumao dito ay si Stephen Castle or Devin Vassell. Coming off the bench naman si Carter Bryant. Wag lang nilang papormahin si SGA. Malaking porsyento na ang mawawala sa Thunder mga ka-teammate. Isa pa sa dapat isaalang-alang ng San Antonio Spurs dito ay ang twin tower nito with Holmgren and Hartenstein. Kailangan ding i-match ng Spurs yan. Kaso, madalang gawin ng Spurs na pagsabayin sina Wemby at Cornet. Kaya probably ay si Wemby at Barnes ang pagsasabayin dito kapag may twin tower ang OKC. Since injured ngayon si J-Dub, ay mag-step up dito ang Oklahoma. Maaring si AJ Mitchell or Jared McCain. And take note, maganda ang plus-minus ratings ng dalawang yan with plus 17 and plus 27. Mayroon din silang Lou Dort na isang defensive player na possible na tumao kay Stephen Castle or Dylan Harper. Kung mas nakakainis dumepensa ang Wolves, mas malala itong si Lou Dort mga ka-teammate. Believe me. Tingin ko kayang-kaya ng Spurs na itaob ang Oklahoma sa West Conference Finals. Basta kung ano ang performance nila sa Wolves ay ma-maintain lang nila at mag-adjust ng kaunti. Well, West Conference Finals na mga ka-teammate. Ilang panalo na lang, mananalo na ng kampyonato ang San Antonio Spurs.